وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay ipagpapatuloy po natin ang ating nasimulan sa huli po nating aralin patungkol sa al-mubtada wal khabar. So ito po ang part 2 natin sa ating lesson 16 sa topiko na al-mubtada wal khabar, simuno at panag-uri, subject and predicate. Alhamdulillah, bago po natin ipagpatuloy ay makikita po ninyo sa ating screen ang topiko natin sa araw na ito. So makikita niyo po dyan, babul mubtada wal khabar. Yan po ang ating huling aralin sa lesson 16 part 1. Atin pong ipinaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng al-mubtada wal khabar. At sabi natin na ang al-mubtada, siya po yung simuno, siya yung isang bahagi ng pangungusap na kung saan siya yung paksa o pinag-uusapan. At ang khabar, siya po yung nagbabalita o nagsasalita o kumukumpleto sa kahulugan ng ating paksa o simuno. So alhamdulillah, na in-explain na po natin at naipaliwanag na po natin ang patungkol sa al-mubtada wal khabar. At nagkaroon po tayo ng mga halimbawa doon para mas maintindihan natin ang topikong ito. So alhamdulillah, sa araw po na ito ay pagpapatuloy po natin at ito na po ang part 2 sa ating lesson 16 inshallah subhanahu wa ta'ala. At ang topiko po natin sa araw na ito ay aqsamul mubtada'i wal khabar. Ibig pong sabihin nito ay mga uri ng simuno at panag-uri, or sa wikang English ay types of subject and predicate. So alhamdulillah, nandito po ang ating aralin. So pagpapatuloy po natin sa ibaba ng al-mubtada wal khabar ay mayroon po tayong tinatawag na aqsamul mubtada. So makikita po ninyo sa inyong mga screen, sabi ni Ibn Ajurrum, wal mubtada'u qismani, zahirun wa mudmarun. Ang sabi po ni Ibn Ajurrum, ang mubtada or simuno, upaksa, subject, ay mayroon po itong dalawang uri. Ang unang uri po ang tinatawag na zahirun at ang pangalawang uri ay tinatawag na mudmarun. Ano nga ba ang ibig sabihin ng al-zahiru? Sabi ni Ibn Ajurrum, fal-zahiru ma taqaddama dhikruhu. Ibig pong sabihin ng al-zahir dito ay yun po ang nauna na po nating ipinaliwanag. Okay? Yung ibig pong sabihin nito ay yung nauna na po nating ipaliwanag sa huli nating aralin. So para mas maintindihan po natin ay babalikan po natin ang ating unang aralin na sinabi ni Ibn Ajurrum. So ang ibig pong sabihin ng al-zahir, ito po yung isim, noun, pangalan na nakikita po natin, nababasa po natin, kilala po natin kung sino ang tinutukoy sa paksa. Okay? So ito po ang ating napag-aralan sa ating huling aralin patungkol sa tinatawag na al-zahir. So makikita nyo po sa ibaba po ng al-khabar, sabi ni Ibn Ajurrum, wal khabaru huwa al-ismul marfu'ul musnadu ilayhi nahwa qawlika. So sa ibaba po niyan ay meron po tayong halimbawa patungkol po sa al-mubtada wal khabar. Kung inyo pong makikita sa ating screen, ang unang halimbawa po na binigay ni Ibn Ajurrum patungkol sa al-mubtada o sa paksa, ito po ay ang halimbawang ito po ay tumutukoy sa pang-isahan. Sabi po ni Ibn Ajurrum, ang unang halimbawa ay Zaidun qaimun. Mababasa niyo po, Zaidun qaimun. So si Zaid po, siya po yung paksa, siya po yung simuno, siya yung subject, siya po yung pinag-uusapan sa pangungusap na ito at ang kanyang uri po ay zahir. Ibig pong sabihin ng zahir ay nakikita po natin, nababasa po natin, alam natin kung sino ang tinutukoy na paksa sa isang
pangungusap. Okay? So, sa halimbawa po na ito ay Zaidun qaimun. So, si Zaid po, maliwanag po na si Zaid ang ating paksa. So, zahir po ang kanyang uri. Pangalawang halimbawa na sinabi ni Ibn Ajurum, Az-Zaidani qaimani. At ang halimbawang ito ay patungkol po sa pangdalawahan. Ibig pong sabihin ay dual. Ibig pong sabihin ay dalawang Zaid. Ang una po kanina ay Zaidun qaimun. Si Zaid po ay nakatayo. Okay? Sa pangalawang halimbawa ay Az-Zaidani qaimani. Okay? Ang dalawang Zaid ay nakatayo. Pangatlong halimbawa po ay pangmaramihan. Plural po para sa pangmaramihang kalalakihan. Sabi ni Ibn Ajurum, Az-Zaiduna qaimuna. Okay? Ang isang grupo ng mga kalalakihan na ang kanilang mga pangalan ay Zaid ay qaimun. Lahat po sila ay nakatayo. Okay? So ito po ang halimbawa ng unang uri na tinutukoy po sa tinutukoy po ni Ibn Ajurum patungkol po sa al-zahir. So alam na po natin na ang ibig pong sabihin ng al-zahir ay ang paksa na ating nakikita, nababasa natin. Kilala natin kung sino ang paksa na tinutukoy sa isang pangungusap. Okay. So tapos na po tayo sa unang uri. Ang pangalawang uri po ay ang tinatawag na al-mudmar. Okay. Sabi po ni Ibn Ajurum, wal-mudmar 12. Ibig pong sabihin ay ang al-mudmar po ay binubuo po ito ng 12 salita. Okay. Bago po natin ipaliwanag ang 12 salita na iyan, ano po ang ibig sabihin ng al-mudmar? Ang ibig pong sabihin ng al-mudmar, ito po yung panghalip. Okay? Panghalip na panao sa wikang Tagalog. Ano po ang ibig sabihin ng panghalip na panao? Ang ibig pong sabihin ng panghalip na panao o ang ibig pong sabihin ng al-mudmar, ito po yung salitang humahalili o pumapalit sa isang salita. Okay? Maging pangalan man ito ng tao o bagay o lugar. Okay? Siya po yung humahalili or pumapalit dito. Okay? Ngunit ang ibig pong sabihin dito ng al-mudmar ay panghalip na panao. Ibig pong sabihin ay siya po yung pumapalit sa isang pangalan. Okay. So sabi ni Ibn Ajurum, wal mudmaru 12. Ang panghalip po ay binubuo po ito ng 12 salita. Ngunit ang lahat po ng ito ay ang kanyang origin po ay 14 sapagkat ang antuma po ay dalawa po ito. Okay, dalawang salita po ito. Binubuo ng dalawang salita. Antuma ay para po sa second person, sa kaharap po natin. Pwede po ito sa dalawang lalaki o dalawang babae. At ang huma, okay? Ang huma ay para po ito sa third person na ating pinag-uusapan. Pwede po ito sa dalawang lalaki o dalawang babae. So kung lahat-lahat po ng al-mudmar ay binubuo po ito ng 14 na salita. Okay? 12 lang po ang binanggit dito ni Ibn Ajurum sapagkat ang antuma ay 2 po ang kahulugan nito at ang huma ay 2 din po ang kahulugan. So lahat-lahat po ay magiging 14 na salita o 14 na panghalip na panao. Okay. So ano po ang ibig sabihin nito? So ang ibig pong sabihin ng panghalip na panao, ito po yung mga salita na humahalili, pumapalit po sa mismong pangalan ng ating paksa sa loob ng pangungusap. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga ito? Okay. Una, ana. Ano po ang ibig sabihin ng ana? Ana, ibig pong sabihin nito ay ako. Okay? Nahnu, ang ibig pong sabihin nito ay kami o tayo. Anta, ang ibig pong sabihin nito ay pang second person. Ibig pong sabihin ay ikaw na lalaki. Anti, ikaw na babae. Antuma, kayong dalawang lalaki o kayong dalawang babae. Antum, kayong mga kalalakihan. Antunna, kayong mga kababaihan. Huwa, siya na lalaki. Ibig pong sabihin ay third person. Ating pinag-uusapan. Huwa, siya na isang lalaki. Hiya, siya na isang babae. Huma, sila na dalawang lalaki o sila na dalawang babae. Hum, silang mga kalalakihan. Hunna, silang mga kababaihan. Okay. So nagbigay po si Ibn Ajurum ng halimbawa para mas maintindihan po natin ang panghalip na panao o ang tinatawag na al-mudmar. Sabi ni Ibn Ajurum, nahwa qaulika. So ito po ang ibig sabihin ng al-mubtada o paksa na ang ginagamit po natin dito ay al-mudmar. Okay? Ginagamit po natin dito ay hindi po mismong pangalan ng tao, kundi ang ginagamit po natin dito ay panghalip na panao.
Ibig pong sabihin ay salita na humahalili, pumapalit lamang po sa ating paksa. Okay. Ang unang halimbawa po ni Ibn Ajurum, sabi po niya ay, ana qaimun. Okay? Ana qaimun. Ana, so ito po ang nakasulat sa pinakaumpisa ng pangungusap, kaya naman siya po ay mubtada. Okay? Ana qaimun. So ana, hindi po tinukoy mismo kung sino ang pangalan ng ating paksa. Ngunit alam po natin kung saan po siya tumutukoy o ano po ang kanyang kahulugan. Okay? So ana, sabi natin kanina, ang kanyang pong ibig sabihin ay ako. Okay? So kapag sinabi natin ana qaimun, ako ay nakatayo. Okay? So ana qaimun, ako ay nakatayo. So ang ana, siya po yung mubtada dito, siya po yung paksa. Okay? Siya yung paksa at qaimun, siya po yung khabar. Okay? So ito po ang unang halimbawa patungkol po sa ating mudmar, patungkol po sa panghalip. Pangalawa, nahnu qaimuna. Okay? Nahnu qaimuna. Okay? Nahnu qaimuna, kami or tayo ay nakatayo. Okay. So ang nahnu po dito, na ang kanyang kahulugan ay kami o tayo, ay hindi po tinukoy mismo ang mga pangalan. Hindi po tinukoy mismo ang mga pangalan ng paksa. Ngunit ang salitang ito ay pumapalit sa kahulugan ng paksang iyon, na kung saan maiintindihan po natin ang isang pangungusap. Okay? Hindi nga lang natin alam kung sino talaga ang mga tao na tinutukoy sa paksa na iyan. Okay? Ngunit alam natin ang kanyang kahulugan. So sabi po ni Ibn Ajurum, nahnu qaimuna, kami ay nakatayo. Okay? So ang nahnu po dito ay mudmar, panghalip na panao, at ang kanyang kalagayan sa pangungusap na ito, siya po ay mubtada. Okay? Bakit po siya naging mubtada? Sapagkat siya po ay nakalagay sa pinakaumpisa ng pangungusap. Okay? Nahnu qaimuna. So nahnu, siya po yung mubtada, at qaimuna, yan po ang khabar. Okay? Wa ma ashbaha dhalika. At kung ano paman ang katulad ng halimbawa na ito. Ibig sabihin ay, kung sasabihin po nating ana qaimun, nahnu qaimuna, anta qaimun, anti qaimatun, antuma qaimani, antum qaimuna, antunna qaimatun, huwa qaimun, hiya qaimatun, huma qaimani, huma qaimatani, hum qaimuna, hunna qaimatun. Ibig pong sabihin, lahat po ng nabanggit natin kanina sa umpisa, ana wa nahnu, anta anti, antuma antum, antunna, huwa hiya huma hum hunna, lahat po ng mudmar na iyon, lahat po ng panghalip na iyon, lahat po sila kapag nakalagay sa pinakaumpisa ng pangungusap, sila po ay magiging mubtada. Okay? So iyon po ang pangalawang uri ng tinatawag na al-mubtada. Naway naintindihan po natin ang pagpapaliwanag na iyon. Alhamdulillah, ay natapos na po nating ipaliwanag ang mga uri ng al-mubtada, ang al-zahir at al-mudmar. Ngayon po ay tutungo tayo sa aqsamul khabar. Ibig pong sabihin ay mga uri ng panag-uri o types of predicate. Okay? Aqsamul khabar. Ngayon ay ipapaliwanag na naman po natin ang mga uri ng tinatawag na al-khabar. So ano po ang al-khabar? Siya po yung bahagi ng pangungusap na nagsasalita, nagbabalita, okay? Nagbabalita o nagpapaliwanag o kumukumpleto po ng kahulugan sa ating paksa. Okay? Sabi po ni Ibn Ajurum, wal khabaru qismani. Okay? Ang khabar daw or ang panag-uri, ang predicate ay meron po siyang dalawang uri. Ang una ay mufrad. Okay? Ang una po ay mufrad at pangalawa ay ghayru mufradin. Ano po ang ibig sabihin ng mufrad dito? Okay. Ang ibig sabihin ng mufrad dito ay kalimatun wahida. Okay? Ang kanyang literal po na meaning ng mufrad ay pang-isahan o singular sa wikang Ingles. Ngunit sa mga uri po ng al-khabar, okay? Sa uri po ng al-khabar na sinabi ni Ibn Ajurum, wal khabaru qismani, mufradun wa ghayru mufradin. Ang ibig pong sabihin ng mufrad dito ay hindi po singular, hindi po pang-isahan, okay? Ang ibig pong sabihin dito ng mufrad ay kalimatun wahida. Ibig sabihin ay isang salita lamang, okay? Kalimatun wahida, isang salita. Ang isang salita na iyon
pwede pong maging singular, pwede maging dual, o pwede pong maging plural. Ang importante po ay nasa isang salita lamang po siya. Okay? Nasa isang salita lamang po. Okay. So, isusulat po natin para mas maintindihan natin, inshallah subhanahu wa ta'ala, kung ano po ang ibig sabihin ng mufrad. Okay. So, sabi ni Ibn Ajurrum, ang uri ng khabar ay binubuo ng dalawang uri. Ang una po ay mufrad. Okay? Okay, mufrad. So, ang ibig pong sabihin ng mufrad ay kalimatun wahida. Kalimatun wahidatun. Okay. So, ang mufrad, ang ibig pong sabihin ng mufrad ay binubuo lamang po ng isang salita. Okay? Isang salita lamang po. At ang isang salita na iyon ay pwede pong maging singular, pwede maging dual, at pwede maging plural. Okay. So, magbibigay po tayo ng halimbawa para mas maintindihan po natin. Okay. So, ang ibig pong sabihin ng al-mufrad, ang mufrad ay binubuo lamang po ng isang kalima. So, ang kanyang unang halimbawa ay okay, muslimun. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng muslimun? Ang ibig pong sabihin ng muslimun ay isang muslim na lalaki. Okay? Isang muslim na lalaki. So, ito po ang unang halimbawa ng mufrad. Pangalawa, muslimani. Okay? Muslimani. Okay? Ang ibig pong sabihin ng muslimani ay dalawang muslim na lalaki. At pangatlong halimbawa po ay muslimuna. Okay? Ang ibig pong sabihin ng muslimuna ay maraming muslim na kalalakihan. Okay. So, ito po ang ibig sabihin ng mufrad. Ito po ang ibig sabihin ni Ibn Ajurrum sa kanyang sinabi na mufrad. Okay. So, muslimun, singular po siya, ngunit binubuo po siya ng isang kalima lamang. Okay? Isang word lamang, isang salita. Okay. Muslimani, dalawang muslim na lalaki, ngunit siya po ay binubuo ng isang salita lamang. Okay. Pangatlo ay muslimuna, maraming muslim na kalalakihan. Okay. Ito po ay singular, dual, at plural, ngunit sila po ay binubuo lamang ng isang kalima, isang salita lamang, hindi magkahiwalay. Okay? Isang salita lamang. So, yan po ang ibig sabihin ng mufrad. Okay? Tandaan po natin ang ibig sabihin ng mufrad sa unang uri ng khabar or panag-uri ay kalimatun wahida. Okay? Ibig pong sabihin ay binubuo lamang po ng isang salita. Okay? So, magbibigay po tayo ng halimbawa patungkol po sa khabar na mufrad. Okay? Unang uri ng panag-uri na ang kanyang uri ay mufrad. Ibig sabihin ay isang salita lamang. Sabi ni Ibn Ajurrum, makikita po natin sa ating screen. Sabi ni Ibn Ajurrum, falmufradu nahwa zaidun qaimun. Ibig sabihin ay mufrad daw, ang al-mufrad, ang kanyang halimbawa ay zaidun qaimun. Okay. Si Zaid ay nakatayo. Okay. So si Zaid dito ay mubtada at ang qaimun siya po yung khabar. Okay. Zaidun qaimun. Okay. So ang pwede po natin sabihin na az-zaidani qaimani. So yung qaimani siya din po ay khabar. At pwede rin po natin sabihin az-zaiduna qaimuna. Okay. Ang qaimuna po ay khabar din. Okay. Ngayon naman ay tutungo po tayo sa pangalawang uri ng panag-uri, pangalawang uri ng khabar or pangalawang uri ng predicate. Sabi po ni Ibn Ajurrum, wa ghairul mufradi, okay? Wa ghairul mufradi arba'atu asya. Sabi ni Ibn Ajurrum, ang ghairul mufrad daw po, sabi po natin kanina, ang mufrad ay isang kalima lamang. Okay. Ang pangalawang uri ay ghairul mufrad. Sabi ni Ibn Ajurrum,
wa ghairul mufradi arba'atu asya. Ang ghairul mufradi daw po ay binubuo ng apat po na magkaibang pangungusap. Okay. Ibig pong sabihin ay apat po ang kanyang nilalaman ng ghairul mufrad. Ano po ang una? Ang una po ay al-jaru wal majrur. Okay? Al-jaru wal majrur. Pangalawa, wal-dharf. Okay? Ang una ay al-jaru wal majrur. Pangalawa, al-dharf. Pangatlo ay wal-fa'ilu ma'a fa'ilihi. At ang pangapat ay wal-mubtada'u ma'a khabarihi. So para po mas maintindihan natin ang apat na ito ay magbibigay din po tayo ng halimbawa. Okay. Sabi po ni Ibn Ajurum, nahwa qawlik. So ito po ang halimbawa. Ang unang halimbawa po ay patungkol po ito sa al-jaru wal majrur. Sabi ni Ibn Ajurum, ang unang halimbawa ay Zaidun fiddari. Okay? Zaidun fiddari. So ang Zaidun automatic siya po ay mubtada sapagkat nakalagay po siya sa pinakaumpisa o pinakasimula ng ating pangungusap. Ngayon, al-jar wal majrur, yan po ang fiddari. Okay, fiddari, siya po yung al-jar wal majrur. Ano po ang ibig sabihin ng al-jar wal majrur? Ang al-jar, siya po yung kalima, siya po yung salita na nagiging dahilan para maging kasra ang kalima, salita na susunod po sa kanya. Okay? Sila po yung tinatawag na huruful jar. Nakuha na po natin yan sa alamatul isim, mga palatandaan ng isim. So isa po sa mga palatandaan ng isim yung kapag pumasok po sa kanya ang harfun min hurufil jar. Yung min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam. Wa huruful qasam, wa hiya al wa, wal ba, wa ta. So yun po lahat ang huruful jar. So sabi ni Ibn Ajurum sa unang halimbawa, Zaidun fiddari. Zaidun, siya po ang mubtada. Ang fi, siya po yung harful jar, at ad-dari, siya po yung al-majrur. Ibig pong sabihin ng al-majrur, siya po yung kalima na naging kasra. Kaya naman po mapapansin nyo po sa ating halimbawa, Zaidun fiddari. Okay? Ang fi, siya po yung harful jar, ad-dari, siya po yung ismul majrur. Kaya naman po ay naging kasra ang kanyang dulo. Okay? So, az-Zaidun, siya po yung mubtada. Fiddari, yan po ang ating khabar. Okay? Yan po ang ating khabar. Ang fiddari. Okay? So, ibig pong sabihin ay, si Zaid po ay nasa loob po ng kanyang bahay. Okay? So, kapag sinabi po nating Zaidun fil masjidi, ang Zaidun siya po yung mubtada, fil masjidi siya po yung khabar. Okay? Ano po ang kanyang kahulugan? Zaidun, si Zaid fil masjidi ay nasa loob ng masjid. Okay? So, Zaidun siya po yung mubtada, nasa loob ng masjid siya po yung khabar sapagkat siya po yung kumukumpleto sa kahulugan ng ating paksa. Okay? So, nagiging buo po ang kahulugan ng ating pangungusap. So, alhamdulillah, natapos na po tayo sa unang halimbawa. Pangalawa, dito po tayo sa al-dharf. Okay? Al-dharf. Ano po ang ibig sabihin ng dharf? Inshallah subhanahu wa ta'ala, ipapaliwanag po natin ang dharf sa mga susunod nating mga aralin. Ang dharf po ay nahati po ito sa dalawa. Meron po tayong tinatawag na dharful makan wa dharful zaman. Ang tinatawag po na dharful makan, ito po ang salita na tumutukoy po kung saan nangyari ang isang pangungusap. Pag sinabi po natin dharful zaman, ito po ay ang salita na tumutukoy kung kailan po nangyari ang isang pangungusap. Okay. So sabi dito, wa dharf. Ang halimbawa po ng dharf dito ay Zaidun indak. So ang Zaid automatic siya po ay mubtada. Indak, yan po ang dharf. Okay? Yan po ang ating khabar. Okay? Ibig pong sabihin ay si Zaidun ay nasa iyo. Okay? Zaidun indak. Kapag sinabi nating Zaidun indal masjidi, si Zaid ay nasa masjid. Pwedeng nasa gilid ng masjid. Okay? Pwedeng nasa tabi po siya ng masjid. Okay? So ang Zaidun, siya po yung mubtada. Indak, siya po yung dharf at siya po ay khabar. Siya po yung panag-uri. Okay? So ang dharf, marami po yan. Pwede pong meron po tayong khalf, amam, fawq, tahta. Okay? Yun po ang mga dhuruf at meron pa po yung ibang mga halimbawa. So mas ipapaliwanag pa po natin yan sa susunod nating mga topiko. So natapos na po tayo sa pangalawang halimbawa. Dito po tayo sa pangatlo.
at patungkol po ito sa wal fi'lu ma'a fa'ilihi. So ang pangatlong uri po ng ghairul mufrad, ang al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Ibig pong sabihin ay ang verb or action word kasama po ang doer. Ibig pong sabihin nito, ang action word at yung gumagawa sa action word na iyon. Okay? Ang verb at ang doer. So ang example po ay wa Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. So Zaidun, automatic siya po ay mubtada sapagkat siya po ay nasa pinakasimula ng ating pangungusap. Qama abuhu. Okay? Qama, fi'il, verb. Ang kanyang kahulugan ay nakatayo. Okay? Or tumayo. Abuhu, ang tatay ni Zaid. Okay? Zaidun, qama abuhu. Ibig sabihin ay tumayo po ang tatay ni Zaid. So, ang Zaid, ito po ang ating mubtada at tumayo ang kanyang tatay. So, tumayo, yan po ang verb. Ang kanyang tatay, siya po yung gumanap sa verb na iyon. Siya po yung doer. Kaya naman, ang qama abuhu dito, ito po ang khabar. Okay? Ang qama abuhu, siya po yung khabar or tinatawag po na al-jumlatul fi'liyah sapagkat mayroon po siyang fi'il at fa'il. Okay? So, ang Zaid, siya po yung mubtada. Qama abuhu, ito po yung jumlatun fi'liyah. Okay? Al-fi'lu ma'a fa'ilihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Okay. Siya po yung panag-uri ng pangungusap. Dito po tayo sa pinakahuling halimbawa at patungkol po ito sa al-mubtada'u ma'a khabarihi. So ang halimbawa po na sinabi ni Ibn Ajurum, Zaidun jariyatuhu dhahiba. Okay? Zaidun jariyatuhu dhahiba. So si Zaid, automatic yan po ang ating mubtada. Jariyatuhu, ito po ay isim, pangalan or noun. Okay? Jariyatuhu dhahiba. So ang jariyatuhu dhahiba, ito po ang kanyang khabar. Automatic ito po ang kanyang khabar or tinatawag po itong al-jumlatul ismiya sa lughatul arabiyya. So Zaidun jariyatuhu dhahiba, Zaidun siya po yung mubtada at jariyatuhu dhahiba, ito po ay jumlatul ismiya or al-mubtada ma'a khabarihi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Okay? So ang Zaidun siya po yung mubtada, jariyatuhu dhahiba, ito po yung jumlatul ismiya na binubuo ng al-mubtada ma'a khabarihi at the same time siya po yung khabar ng paksa na si Zaid. Alhamdulillah po at natapos na natin ang aralin patungkol sa topikong al-mubtada wal khabar at aqsamul mubtada'i wal khabar. Naway naintindihan po natin ng maayos ang pagpapaliwanag po natin sa topikong ito at naway ibahagi po natin ang lahat ng mga aralin na makikita natin sa YouTube channel na ito sa ating mga kapatiran na nais matuto sa wikang Arabic. Magkikita-kita po tayo sa susunod na aralin inshallah subhanahu wa ta'ala. Wa ilahuna wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. إذا كنتم تشاهدون مواد هذه القناة للمرة الأولى فلا تترددوا في الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم الدروس المقبلة.